Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan lang natin dito is yung naging issue ng Banaderos Brothers nila Banatbay, ni Coach Oli, tsaka ni Boss Dada dito kay Secretary Remulla. Di ba naalala nyo, gustong pakasuhan ni Secretary Remulla itong sila Banatbay ng contempt of court tsaka obstruction of justice daw dahil nababastos daw yung ating korte. Ngayon dito nagkaroon kasi ng hearing sa Senado, budget deliberation to. Ngayon inungkat nito ni Senator Coco Pimentel yung naging issue dito kay Secretary Remulla tsaka doon sa mga vloggers na to. Dito makikita ninyo kung paano napahiya si Secretary Remulla na hindi niya alam kung ano ba yung pinagsasabi niya during nung nalaman niya na na-interview nitong tatlo si General Bantag. Dito makikita niyo, sabi nga ni Banatbay dito pahiyang-pahiya rito si Remulla na parang kulang na lang dapat pauwiin na lang niya yung kanyang mga amuyong, yung kanyang mga kasama dahil hindi man lang yata siya inorient or hindi siya binigyan ng magandang info para ano ba yung nangyari na parang dapat binigyan siya ng konting ideya ano ba yung mga itatanong, ano ba yung nangyayari ito sa may sub-deliberation na to para alam naman niya isasagot niya. So panoorin natin to kung ano ba yung nangyari doon. Bigla niyang ipinasok etong vlogger. Sino ba itong mga vlogger na ito? Walang nga kasing vlogger ito. Nakikigulo pa sa bayan Mr. Chairman, what is your issue, Secretary, with the 3 vloggers? Sino to? Hindi ko sinusundan yung mga vlogger. Narinig ko yung sinabi ni Bato, kalbo yan Mga kalbo yan Wala akong sinabi si Senator Bato. Pero nasundan ko yung issue na papakulong mo rin yung 3 No, sir. vloggers. Maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. So, tinanong siya, ipakukulong mo ba yan? Diretsuhan ipakukulong mo rin ba yan? Ang dami-dami na nga sa kulungan na parang sinasabi ni Pimentel, ang dami-dami ng kriminal, ang dami-dami na kang nagkakaproblema na nga kayo, tapos may plano ka pang ipakulong, itong hindi naman mga kriminal. Parang ganun ang dating Di ba? Parang sinasabi niya, ang dami na, laki-laki na nga, hindi na nga magkasya yung mga kriminal. Isasama mo pa itong tatlong, ang tataba nito mga ito. Lalo na yung isa niyan, ang laki-laki. Ang lakas siguradong kumain yan. Hindi, alam nyo, walang biro pinag-usapan yan kasi tinanong yan, kaya nga dapat, pag kayo manunood, panoorin nyo ng buo. Para mas maintindihan natin. Ang pinag-uusapan nila dyan, kasi tinanong dyan, so yung mga hinuli nating pogo, asa na sila? Nasa custody ng PNP pa. Tapos tinanong pa sila, so tayo nagpapakain dyan? Sabi ni Bato. Todo! Kasi nga namomroblema na yung gobyerno sa sobrang dami. Kaya nga naipasok ito ni Pimentel na bakit pati ito? Laki-laki nun, hindi niya alam. Di pa kakainin mo pa si Boss Dada, kulang ang isang itik dyan. Kailangan 2 itik dyan. Di ba? A person wanted by the law. Tapos ang sabi niya dito, tingnan nyo sinabi ni Remulla pakukulong mo ba yan? Ano sagot ni Remulla? Maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. Parang sinasabi niya, actually, nagbibigay lang naman ako ng message. Di ba? Parang ganun Ang sinasabi kasi, ipakukulong mo ba rin ba yan? Sabi ni Pimentel. Sabi niya, actually, meron lang ako mensaheng parang binibigay sa tao. So dito lumalabas parang nananakot lang to si Secretary Remulla na parang hindi nyo ako pwedeng batikusin kasi kung babatikusin nyo ako, babanatan nyo ako, ipakukulong ko kayo. Di ba, alam mo yun, tinitreaten na niya lahat ng pwedeng bumatikos sa kanya. Di ba, kasi kung ang intention niya lang, sabi nga niya, yung message lang naman niya is parang takutin yung mga mag-i-interview pa kay Bantag. So, di ba parang dito pa lang, yung freedom of speech,
sinasakal niya na kagad. Kasi nga tinatakot niya na na hindi nyo pwedeng interviewin niya. Kapag doon, tinatanggalan niya na kagad ng karapatan si Bantag, tinatanggalan niya na ng karapatan nitong mga vlogger o kung sino man yung pwede mag-interview kay General Bantag. Diba? Malino yung sinabi. Tinetreaten niya, nagbibigay siya ng mensahe na pwede niya ipakulong yung mga mag-i-interview o yung pwedeng kunin yung side ni Bantag. So, hindi pwedeng kausapin si Bantag. Parang ganun yung gusto niyang palabasin dito. Sabi ko, pambihirang DOJ secretary ito. So, the message is, talagang pagkakumontra ka sa gobyerno na ito, yari ka. Although, sasabihin mo, itatago mo yan sa damit na kesyo dahil kriminal o dahil, hindi nga kriminal dahil wanted, bawal nang interviewin. Which is every lawyer knows. Na walang bawal na mag-interview mapa-convicted o mapa-wanted. Alam mo yan ng lahat ng abogadong matitino. Yung may mga utak. Kaya nga even yung nasa si Atty. Claire, di So, ibig sabihin, parang sinasabi ni Banat Bay dito. Kasi sabi niya, di ba, lahat daw ng abogadong may utak, alam yan. So, yung sa mga hindi nakakaalam na may ganun, is walang utak. Di ba? Mali yung sinabi ni Banat Bay. Kasi marami siyang napagtanong ang mga lawyer dito. Sigurado naman ako, kasi sinabi naman niya na before nila in-interview si General Bantag, is nagtanong-tanong muna sila. Diba, hindi sila yung basta-basta lang pumapasok sa isang sitwasyon na alam nila na ikapapahamak nila. So, nagtanong-tanong muna sila. Kaya malakas ang loob nila na interviewin si General Bantag. Ngayon, di ba, sinabi na rin nga na parang alam lahat yan. Ngayon, kung di mo alam yan, anong klase kang abogado? Di ba? Alam mo na may mga kanya-kanyang karapatan ang bawat isa, bawat Pilipino na may karapatang sabi yung press freedom tsaka yung freedom of expression. So dito parang sinasakal na kagad ni Secretary Remulla na hindi ka pwede bumatiko sa administrasyong ito. Diba? Parang nangyayari, nag-aaroon ng martial law na mini martial law dahil nga pinipigil niya na kagad yung yung kalayaan makapagsalita. ba, di naman natin na kakilala yun. Sa katunayan, nabatikos natin yun. Kahit siya, sinasabi niya, wala ho. Narinig ko rin si isa pang abogado na si Panelo. Wala ho. Narinig ko na, napakarami ko na kinausap, wala hong bawal. Wala ho doon. So what's really the message? The message is simple. Pag ikaw kumontra sa gobyerno, matakot-takot ka na. That's basically the message Remulla is telling every Filipinos, especially mga vloggers. Pag kumontra kayo, magagaya kayo dito sa tatlo. Ang problema, Secretary Remulla, kesa na matakot to kaming tatlo, parang wag ka ho magagalit, pero lalo lang ho kaming natatawa. Di ba ha? Parang sinabi nga ni Bantag dito Parang nagmukha ng kengko itong si Secretary Remulla. Naturing ang abogado to, naturing ang Secretary of Justice. Hindi niya alam kung ano yung mga karapatan na binibigay sa bawat isang Pilipino. Di ba? Bilang isang lawyer, sigurado naman ako, dinidiscuss na sa kanila yan. Alam nila yan. Pinaka-basic yan eh. Di ba? Ipagtatanggol nila yung karapatan ng bawat Pilipino. Ano yung karapatan na yun? Lahat ng Pilipino may karapatang i-express yung kanilang saloobin. Di ba? May freedom of expression nga tayo, lahat. Di ba? Naalala mo, kahit ngayon pagbati ko sa presidente, pwede. Hindi bawal. Walang mali. Pero sa kanya, gusto niyang kasuhan dahil in-interview lang naman. Sabi nga ni Banat Bay, ang dami niya nang kinausap. Even si
Attorney Panelo na dating gabinete ni Pangulong Duterte, sinabi walang nakikitang nilabag doon, pero 'di ba dito sinasabi pa rin ni Secretary Remulla na hindi dapat yan kasuhan, 'di ba? Talagang makikita mo na medyo kulang tong si Secretary Remulla sa, alam mo, parang kailangan niya siguro bumalik sa schooling para maintindihan niya yung pinaka-basic ng batas. Hindi ng totoo. Hindi ho kami natatakot. Actually, ang na-realize namin na talaga ho pala kayong Judge Dredd. Sabi nga ni... sino ba nagsabi nun? Si Bantag ba o si Tebes? Oh, tuloy. A person wanted by the law never appeared to respect the jurisdiction of our legal system. So they interviewed somebody like that. So may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And probably it's contempt of court, sir. As I said in our press conference, it's contempt of court when you're telling people it's okay to disrespect the court by saying that saying many things without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is your issue against the 3 bloggers on the content of the interview? Ang talino nitong maman to. So ang issue mo pala, kasi you're saying binabastos yung court. Okay? Di ba? Remember, there's 2. Indirect and direct. Direct na doon ka sa loob ng korte, which is, wala naman po kami. So, definitely indirect yung sinasabi niya binabastos namin yung korte. Okay? So, ang tanong ngayon, ni Pimentel, ano ho ba ang pambabastos na ginawa nila? Is it the content na pinag-usapan nila? Or yung pag-interview nila doon sa in-interview nilang tao na si Bantag? Okay, yun alinaw. Or the mere fact of interviewing a person who was a The mere fact of interviewing somebody wanted by the law. And So, actually, na-corner siya dito eh. So, you're saying, hindi pala yung tungkol sa pinag-usapan ang issue mo ng indirect contempt. Ngunit ang issue mo dahil kinausap si Bantag. Tama, mali. So, actually, hindi niya alam na ipit siya dito. Naipit siya dito. Bakit? Alam ko na kagad nung pinanonood ko, alam ko na pupuntahan ni Pimentel eh. Freedom ng isang taong magsalita. Kalayaan ng bawat Pilipino maging convicted or may warrant na ibigay ang kanyang personal na opinion. Actually, mas makakalusot pa nga sana si Remulla kung sinabi niyang the content. Kaya lang, ang problema, kaya hindi niya sinabi yung content ng pinag-usapan namin, yung in-interview namin, because hindi ho niya ni-research ko ano yung usapan namin. Nagets nyo? So parang dito, lumalabas parang si Vlogger Libayan to. Si Secretary Remulla na hindi nag-research. Basta lang makabuka ng bibig, makapagpalabas lang ng video, so okay na. Kasi dito talagang na-corner na siya rito eh, 'di ba? Kasi sinabi niya na hindi sa content eh, kundi kung sino yung ini-interview eh. 'Di ba? So parang dito personalan ang nangyayari ritong between Secretary Remulla at kay Bantag. Personalan yung nagiging yung labanan dito. Kasi dahil in-interview si Bantag, na alam niya si Bantag, binibira siya, binabanatan siya, bakit niyo in-interview si Bantag? 'Di ba? So, pinersonal niya na masyado yung tatlo dahil in-interview nila si Bantag. Nakuha niyo, parang kaaway ko yan, bakit nyo ni-interview? Kaaway ng gobyerno yan, bakit nyo ni-interview? Eh, hindi nga niya na alam na, teka lang po, meron po tayong freedom of expression na binibigay sa kahit kanino. Kahit convicted pa yan, kahit hindi pa na-convict. Pero kay Bantag kasi hindi pa siya convicted eh. Kumbaga kinasuhan pa lang siya rito.
So wala pang kasiguraduhan o wala pang malinaw kung talagang convicted siya. Kinasuhan pa lang. 'Di ba? Dito na corner siya. Panoorin nyo, hindi siya rito lalo siyang binira rito ni Coco Pimentel eh. So dalawang tanong yan eh. Yung pinag-usapan ba nila issue o yung taong ini-interview? Mas lulusot pa sana siya kung kabisado niya yung pinag-usapan namin dito eh. Kasi yun pwedeng masabi mong pambabastos sa korte kasi pinag-usapan yung detalye ng kaso ni Bantag. Eh ang problema ano sinabi mo? Yung tao. So para mo sinabing wala nang kalayaan yung taong magsalita. Tuloy. Without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault. O, di ba? Parang kasalanan pa nila na in-interview si Bantag. Sila nakita nila kung nasan si Bantag. O nagkaroon sila ng ideya kung paano para makakausap si Bantag. Samantalang sila, hindi nila alam, hindi nila mahuli kung nasan si Bantag. Di ba? Kita nyo? Parang, ang nakikita ko ano rito, naging, yung pinagpuputok ng butchi rito ni Secretary Remulla dahil hindi nila mahuli-huli si Bantag. Tapos, bila may interview ng 3 vlogger. At take note, hindi lang vlogger tong sila Banat Bay, sila Coach Oli at si Boss Dada. Mga press din to. Mga media men din to mga to dahil meron tong mga columns sa dyaryo, sa Remate at sa Saksi. Kaya hindi alam ni Secretary Remulla na hindi lang to basta vlogger. 'Di ba? Kaya nga yung pagkukumpara nga kay Attorney Libayan, kay Vlogger Libayan at kay Secretary Remulla, halos parehas. Ano yun? Hindi sila nag-research. Hindi mo na nila inaalam kung ano ba yung karakter ng kanilang mga pinag-uusapan bago bumuka ang bibig. So, yun yung pinaka-moral lesson dito, Secretary Remulla, Vlogger Libayan, mag-research muna. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po.